Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Magandang gabi po. Totoo bang nahulog o nadisgrasya, nadulas si Miss Catalina Cabral o Maria Catalina Cathy Cabral dyan sa bangin ng Cannon Road? Marami pong palaisipan na of course yung mga mental calisthenics ng ating mga netizens base sa kanilang mga narinig at napapanood na umiiral yung kanila pong pag-investigative characteristic na base ron sa sinasabi rin nitong driver na siyang tinuturing ngayon mga ka-Wonder na person of interest as base sa kanyang pagkakasabi na gusto na bumaba raw si Miss Cabral doon sa Cannon Road at gusto mapag-isa. At nakita raw sila ng pulis at pinagbawalan dahil bawal doon. At umalis daw sila, nag-check-in and then bumalik around 3 or 4 p.m. At gusto ulit ni Miss Cabral na mapag-isa. At natatakot daw siya kasi lumalapit daw doon sa may bangin banda. Baka raw mahulog. At nung umalis siya at nung bumalik siya, wala na. So anong ginawa ng driver? Pabalik-balik siya, balik sa hotel, kung saan-saan hanggang sa humingi na raw siya ng tulong sa pulis. So yung tumitingin-tingin siya, medyo malalim talaga yan, yung sa Cannon Road dyan. Medyo napaisip tayo mga ka-Wonder, na totoo ba kayang lumalapit siya ron at talagang sinubukan niyang lumapit? May nag-iisip kasi na maaring patay na raw bago raw hinulog yan doon. Somewhere ginawa or itinulak, mga ganun pala kalaisipan. Well, panoorin natin tong video na ito mga ka-Wonder kasi this one parang disagrees with what the driver was saying, Panoorin natin to mga ka-Wonder. Biggest phobia? Heights. Ako siya naupo. Diyan siya umupo? Ako siya dyan. Tapos tatayo, lang dumidikit siya ron. Baka sabi ko, baka mahulog, balad. Sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka mabalas ka. 3 beses ko siya sinaway. Biggest phobia? Heights. So yan po mga ka-Wonder. What is your biggest phobia? Heights. And then, pupunta siya ron sa edge, which means na takot siya dun. So this actually disagrees with what the driver was saying, na pumupunta raw siya dun. Marami pa silang iniisip dyan. Maaari daw, hindi natin sasabihin kasi baka mamaya makaantala pa tayo sa kaisipan ng mga tao. Pero may mga kumakalat dyan na kaisipan na itong driver daw, ganito, ganyan. Huwag na natin diretsuhin. So, si Miss Cabral, siya yung taong, tahimik lang siya, pero siya yung humaharap ngayon nung siya po yung nabubuhay dyan sa ICI dahil dun sa mga anomalya sa flood control. Si Miss Cabral, na dati siyang DPWH official at civil engineer, siya yung humaharap sa investigasyon dyan ng flood control. At alam natin na nauugnay siya mga ka-Wonder sa kontrobersya ng flood control funds, yung mga alleged irregularities na proyekto. At naimbestigahan nga dyan sa ICI, at ng mga tanong ng senador tungkol sa mga posibleng violation code of conduct at iba pang issue dyan sa proyekto. So ito naman si Miss Cabral, sumuko naman siya at nag-resign noong September 2025. Mukhang gusto siyang patahimikin. Yun po ang nakikita rito ng publiko, kasama tayo ron, na sino ba yung nasa likod nitong mga iskandalong ito na siyang alam na alam ni Miss Cabral na maaring ang pinatsugi siya. Sabi kasi baka mamaya bago ihulog, tsugi na or itinulak na. Ngayon sabi, pag wala na isang tao, sabi, dead men tell no stories. O ibig sabihin, dead man tell no tales. Wala ka nang mapipiga, wala na siyang impormasyon sasabihin. Napaka-highlight sana nito mga ka-Wonder si Miss Cabral, na maari niyang ibulgar yung mga pinipigilan ni Diskaya na kasalukuyan nga ngayon inaresto ng NBI at siya po yung nasa kustodiya na. So itong pagkakamatay hanggang ngayon wala pang final na ulat. Pinaimbestigahan na nga ni Remulla din na baka daw ito ay bogus kung talagang siya yung nahulog. So pinaimbestigahan. At marami ding naniniwala mga ka-Wonder na may-ari daw, may foul play na involvement gaya ng kongresistang nagsasabi rito. Nasabi ni Representative Edgar Erice, or Erice,
mysterious na, mahiwaga na, parang may malaking puzzle, parang nanonood na tayo ng Korean political TV series. So parang may something, napilit siyang pinapatahimik mga ka-wonder. At sino ba yung dumaan ito sa wall natin? Itong tatlong character na kung saan inuugnay dito kay Miss Cabral. So sa nakikita natin sa picture, nandyan si Pulong Duterte, nandyan si Magalong, at nandyan si Yap. At nandyan din sa likod banda ng picture, itong si Miss Cabral. So ano ang kinalaman itong trio na tinatawag nila dyan kay Miss Cabral? No? So may nagpapatahimik ba sa kanya? Was there anyone or someone trying to silence her? Sino kaya yun mga ka-wonder? At yung pinaghinalaan nga dyan na sanhi ng kamatayan is accidental fall, o hindi pa raw malinaw kung mayroong sinasabing suicidal intent, no? Or sinasabi nga nating foul play, o may iba pang nag-cause ng aksidente. No? Antayin natin yung forensic exam, yung autopsy. At ito nga sinasabi natin, merong bang gusto magpatahimik sa kanya? Sino ba tong malalaking isda na nasa likod ng skandalo na alam ni Miss Cabral? At balikan nga natin itong sinasabing dumaan lang sa Facebook natin, itong trio, na wala tayong inaakusahan dito mga ka-wonder. Ito po'y mental calisthenics lang, no? Na meron naman nabanggit kasi si Miss Cabral sa kanyang nabubuhay pa siya, no? Sa kanyang pananalita, na naugnay niya nga ito, ipinasok na sa issue itong si Pulong Duterte na alam na nating congressman ng Davao. Sa isang public hearing, inamin ni Cabral na may 51 billion in flood control or infra allocations na napunta sa distrito ni Paulo Duterte mula 2020 hanggang 2022, habang siya ay may malaking share ng budget. Mga ka-wonder, napakalaki niya na 51 billion yan para sa distrito mo lang, isa lang sa distrito ng Davao. So, ang sabi ni Paulo Duterte na hindi siya involved sa mga budget hearing at allocate ng proyekto para sa distrito niya. So, sa ngayon, wala ka wonder, hindi pa ito official criminal culpability. No, hindi pa ito naimbestiga, hindi pa ito nakakasuhan, pero I think na ito po'y iniimbestigahan na rin. Ngayon, idikit natin itong si Eric Yap. No, itong si Eric Yap ay reported rin mga ka-wonder na may involvement sa proyekto. Si Eric Yap ay tinuturing din na person of interest dahil sa unfinished flood control projects niya sa La Union, konektado sa contractor ng dati niyang pag-aari, yung Silver Wolves Construction, na sinasabi niyang nag-divest na siya, na hindi na raw siya nag-i-invest doon. So pinatutungkulan ng connection mga ka-wonder dito kay Eric Yap. At sa panahong napunta yung 51 billion sa distrito ni Pulong, so if we were to connect the dots mga ka-wonder, although hindi ito official legal findings, pero may tinutukoy itong mga nangyayari. So si Cabral mga ka-wonder ay isang official na ang kanyang coordination role ang paglagay ng mga proyekto ipapasok sa national budget. Hindi siya contractor, kaya wala siyang role dyan. At hindi rin siya implementer mismo, yung sinasabi nating proponent man lang. At dugtungan natin mga ka-wonder yung sinasabi rito ang trio kanina. Ito dumaan lang to sa ating Facebook wall. Sabi rito by moderator Kina, something smells really fishy, don't you think? Sakyan natin itong conspiracy theory na ito. Some conspiracy theorists believe na ang pagpanaw ni Undersecretary Maria Catalina Cabral ay may kinalaman na patahimikin daw siya. Sabi nga natin kanina, mukhang ganun na ang nakikita ng mga netizens, ng mga nagko-comment. So sino nga ba ang mas takot sa katotohanan? Sino ang may pinakamalaking mawawala kung magsalita? Ang nakakaalam ng sikreto, which is I think she, or itong si Kina, she or he, was referring to Miss Catalina Cabral. Sa nakaraang administrasyon, hindi ang mga taong sumusunod sa proseso ngayon, kundi ang mga taong itinatagong bilyong-bilyon sa kanilang mga baluarte. Sino ba yung mga may bilyon-bilyon dyan? Lalo na yung may mga allocated sa kanila na ganyang kalalaki. Isipin nyo, bilyon, 51 billion para sa isang distrito. Napaka no at napaka bawal po niyan. Sa Guinness nga yata nakalagay, parang pagkakasabi ni si Trillanes ba yun?
So kamakailan lang kinumpirma ng executive na ang distrito ni Davao 1st District Representative Pulong Duterte ay nakatanggap ng tumataginting na 51 billion na infra funds noong huling bahagi ng termino ng kanyang ama. No, isipin niyo 'yon, 51 billion kung gaano kalaki. Yung ipinakita natin itong 1 billion na ito, isipin niyo mga ka-wonder. Isipin nyo kung gaano kadami yung 1 billion na yan, na siguro hindi na yan kaya ubusin ng isang ordinaryong tao sa kanyang buong buhay kung gagastusin niya yan ng tama. 51 yan, times 51. Imagine kung gaano kalaki. At nasisilip pa ngayon si Paulo Duterte, no? May isang picture, kumbaga, nag-graduate yung anak niya dito sa Australia, no? I'm not sure kung bachelor or masters na, no? Na paano ka naka-afford ng ganyang kalaki. Tinatanong din nila. So makikita yan sa mga saliin magkano yung pinagde-declare nila, no? So dapat talaga imbestigahan yan. So itong 51 billion, no, na sa distrito niya lang, saan napunta ang ganito kalaking pera habang ang ibang probinsya ay namumulitika para sa kahit isang maliit na tulay man lang. May narinig ako niyan, no, na lumalapit pa siya sa isang kongresista o sa senador na isang local official para lang mabigyan silang proyekto o magawa yung kaniyang proyekto. So saan pa tayo nakakita ng mga kahinahinalang galaw? Doon mismo sa site ng Baguio Rock Netting Projects. Ito na yung tinutukoy na project na kinasasangkutan ngayon na may kinalaman si Cabral, no? Dito nalilink ang BFF ni Pulong. Sino yon? Yung kasama rito sa picture? Yan, si Eric Yap. At ang pamilyang Duterte mismo, ngayon frozen na ang asset nitong si Yap. Naka-freeze na. So lalong umiinit ang usapin, mga ka-wonder. So sila ba ang mas nakakaramdam ng pressure kapag ang asset mo ay kontrolado na ng gobyerno? Doon lumalabas ang desperasyon kasi itong mga involved dyan, naka-freeze po ang asset niyan. Ano? Naka-freeze po yung mga pera niyan, hindi pwedeng maggalaw as long as hindi pa napatutunayan o nasa resolbahan yung kaso. Alam naman natin na si Benjamin Magalong na dating chairman ng ICI o advisor ay mukhang pinoproteksyonan daw etong si Pulong. Di ba nga nanggugulo lang daw ito sa ICI and eventually nag-resign dahil daw sa conflict, no? Ewan ko kung ano yung conflict na sinasabi niya, conflict of interest or what. So see the connections, kung titignan natin, ay si Yusek Cabral ang nag-approve nitong 51 billion ni Pulong. Bakit niya in-approve? May kinalaman talaga siya. At basta-basta ka ba mag-approve kung wala ka rin dyan mahihita o mapapakinabangan? So may mga role si Cabral dito kung bakit ito napunta sa kamay ni Pulong. So BFF din ni Pulong itong si Eric Yap na congressman ng Benguet. At si Yusek Cabral naman, sa ngayon iniimbestigahan ng Baguio Police na namatay nga, no, sa kinasawi ang palad. Ang nahawak nitong si Magalong, itong Baguio Police na nag-iimbestiga ngayon. Ang ginagawa ni PBBM ngayon ay paglilinis ng mga marurumi, ng mga basura, yung mga pinamimiguran, ng mga salaula dyan, ng mga walang hiyang politiko, na mandarambong na tinatawag na untouchables. Ano? Kaya matatapang bilang ng araw nyo dahil si PBBM na ang nakaupo. Sana man lang, PBBM sir, inaantay ng taong bayan na may mapakulong kayo na big fish. Ito raw si Cheese, mukhang nakalusot. Gawan daw ng paraan yan, Mr. President, para makita ang hustisya at makita na walang selective dito, dito na hindi selective, Mr. President, ang pag-iimbestiga at pagpapakulong. Hindi naman big fish maituturing itong mga contractor. No? Kumbaga, mga accessories lang daw itong mga ito. So nililinis nga ni PBBM yung mga kaguluhan na yan. At alam na natin na kaya nila pilit na pinapatalisik si Romualdez dahil si Romualdez ang maituturing na pain in the neck ng mga Duterte. At dapat maibalik na kung wala makikitang ebidensya laban sa kanya, pwede na siyang maaring ipabalik sana sa Kongreso para tumibay-tubay at tapang-tapang at mapausad din ang pag-iimbestiga kasi may kapangyarihan pong Kongreso na mag-imbestiga. No? So sana ganun ang mangyari. So itong kay kamatayan ni Miss Cabral na sa ating pong kinalulungkot nga, sana malutas at malaman na kung ito po'y may kasamang foul play at itong mga person of interest, lalong-lalo na itong driver, ay maimbestigahan din, ma-cross-examine, no? Ma-lie detector test at kung ano-ano pa
at malaman mga ka-wonder dahil napaka-highlight sana ni Miss Cabral na maibubulgar niya kung sino itong mga big fish na sangkot dyan sa mga pagnanakaw through mga projects, ghost projects, flood control. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para babasa natin ang inyong mga saloobin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila ang pinag-usapan natin dito. Kung ito ba ay may suicide intent, o ito ba ay may foul play, o ito ay talagang nadulas, o tinulak, or what. And of course, subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.